mensahe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ating talakayan patungkol sa kung ano ba ang layunin ng buhay. Para masagot natin ang katanungan na ito kung ano ang layunin ng buhay, ay kailangan muna na ang isang tao ay maniwala siya at tanggapin niya na merong Diyos na lumikha sa lahat ng nasa langit at sa lahat ng nasa lupa. Sa pamamagitan ng pagpapatunay na merong Diyos ay magkakaroon ng benepisyo ang lahat. Para sa mga naniniwala na merong Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapatunay ay mas mag-improve pa at lumakas pa ang kanilang paniniwala. At para naman sa mga hindi naniniwala gaya ng mga atheist, ay pagkatapos na maipaliwanag natin ang mga patutuo at mga tanda ni Allah sa kalangitan at sa kalupaan, ay maniwala sila. Pagkatapos nilang marinig ang ating mga patunay. Tunay na si Allah ay lumikha sa lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na merong layunin. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Ang ibig sabihin ng sinabi na ito ni Allah, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. Hindi namin nilikha ang anumang nasa langit at nasa lupa. وَمَا بَيْنَهُمَا at anumang nasa pagitan nila, batila na walang layunin, nang walang purpose. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ito ang pag-aakala ng mga walang paniniwala. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. At kasawian para sa mga walang paniniwala sa impyerno. Yun ang sinabi ni Allah SWT. Lahat ng kanyang mga nilikha, lahat ng bagay, gaano man ito kaliit at gaano man ito kalaki, ay merong layunin kung bakit sila ay nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya for example, sabihin natin, yung langaw, ito ay nilikha ni Allah na merong layunin. Kung iisipin natin yung langaw na silang dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga tao, sila ang nagiging dahilan kung bakit nagiging marumi yung pag-aakala natin kasi natatagpuan natin yung mga langaw sa mga basurahan at kung saan yung mas maraming mga dumi, doon natin sila natatagpuan. Akala natin na ito mga nilikha na ito ay mga walang halaga, walang layunin at sila ay mga peste lamang. Ngunit, ang mga langaw ay merong purpose kung bakit sila nilikha ni Allah SWT. Saan ba natin nakikita ang mga langaw? Nakikita natin ito sa lugar kung saan ay maraming basura. Sa lugar kung saan ay mararumi. Bakit ba natin doon sila palaging nakikita? Bakit andun sila sa basurahan? Ang sagot ay dahil nasa basurahan ang kanilang trabaho. Sa basurahan sila kumakain at doon sila nabubuhay. Ang mga langaw na ito ay nakikita natin sa mga basurahan dahil kinakain nila yung mga bagay doon. At kumakapit sa kanila yung mga mikrobyo doon, yung mga bakterya. Kumakapit sa kanilang paa, sa kanilang pakpak. Anong nangyayari? Kinakain ng mga langaw at according sa mga scientists,
mga entomologist na nag-aaral sa mga insekto, ang kinakain ng langaw mula sa dumi ay lumalabas sa kanilang katawan at nagiging pure substance. Mula sa pagiging putrid substances, nagiging pure substances. Ibig sabihin, yung langaw ay para itong makina na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na anumang marumi na kinakain nila paglabas sa kanilang katawan ay nagiging malinis. Gaya ng ang isang bubuyog, kumakain ito ng mga duga ng puno, mga katas ng bulaklak. Ngunit paglabas ng kanilang katawan ay nagiging isang malasa, matamis at masustansyang honey. Kaya ang mga langaw ganito din. Ang kanilang kinakain mula sa marumi lumalabas sa kanilang katawan na nagiging malinis. Yung mga bakterya naman na kumakapit sa kanilang katawan ay dalawa ang kanilang ginagawa. Una ay dinidisperse nila sa hangin sa pamamagitan ng pagpagpag nila ng kanilang mga pakpak. Napakabilis na pumagpag ng kanilang mga pakpak ang mga langaw. At dahil yung mga bakterya ay magaan lamang, ay ikinakalat nila ito sa hangin. At matagal itong palutang-lutang doon at pinapatay. Yung ilang bakterya pinapatay ng sinag ng araw. At yung ibang mga bakterya naman na nananatili sa kanilang mga katawan, pag nakakita ang mga langaw ng mga patay na hayop o kaya pati mga dahon, ay itinatransfer nila ang mga bakterya na ito sa patay na hayop na iyon. So anong nangyayari? Ang mga bakterya na ito ay tumutulong sa decomposition para mag-decompose ang mga patay na hayop o kaya halaman at mga puno. So, speaking of bacteria, mga maliliit na mga bagay, mga maliliit na mga nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paningin natin, ang mga bagay na ito ay salot, walang kwenta, pero meron silang layunin kung bakit sila nilikha. Isipin na lang natin, gaano karami na ang patay? Patay na tao, patay na hayop, patay na mga halaman at mga puno mula sa panahon ni Adam, ang pinakaunang tao na nilikha ni Allah, hanggang sa ating panahon ngayon. Gaano karami na ang patay na kung wala ang mga bakterya na ito na tumutulong sa decomposition, sana nakita pa natin sila na patong-patong yung mga patay na mga bangkay na ito, mga katawan na ito. Sana nakita pa natin sila sa ating mga panahon ngayon na sa mga daanan makikita natin yung kanilang mga bangkay. Ngunit si Allah SWT ay lumikha sa mga bakterya na ito na tumutulong para mag-decompose, para maagnas, para masira at bumalik sa nature ang mga patay na mga katawan na ito, na mga puno. Kaya, kung iisipin natin, ang langaw at ang mga bakterya, mga bagay na walang kwenta sa ating paningin, ngunit sila ay may malaking layunin kung bakit sila nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay patotoo sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya nilikha ang mga langit at ang kalupaan at anumang nasa pagitan nito na batila, walang layunin. Merong layunin, mga kapatid. Dahil si Allah, siya ay Al-Quddus. Ibig sabihin, siya ay banal. At ang pagiging banal ay nangangailangan ng pagiging pure, pagkamalinis. Kaya si Allah SWT lumikha ng mga nilikha na magiging tagapaglinis din sa mundo na ito. So, ang mga langaw, pati ang mga bakterya na kumakapit sa katawan nito ay tumutulong sa pag-decompose sa mga patay na hayop. So, patungkol sa tanong na what is the likelihood of a universe giving us life coming to existence by coincidence? Ito ay tinanong at sinagot din ng mga scientist. Mamaya sa ating pagbabalik ay sasagutin natin kung ano nga ba ang likelihood sa pagkakaroon ng isang universe na sumusuporta sa buhay. Antabayanan sa ating pagbalik.
Mga kapatid, muli naman tayo nagbabalik sa ating programa, sa ating talakayan patungkol sa layunin ng buhay. Kanina ay naitanong natin, what is the likelihood of a universe giving us life coming into existence by coincidence? Anyway, ang coincidence, ito ay isang mathematical term at ang possibility na mangyayari ang isang kaganapan ay maaring i-calculate using the mathematics of probability. Si Roger Penrose, isang British mathematician, ay naging interesado din sa tanong na ito. Kaya, kanyang kinalculate ang probability na pagkakaroon ng isang universe able to sustain life. Kanya itong kinalculate bilang isang mathematician at ayon sa kanya na ang pagkakaroon ng isang universe na kayang magsustento sa buhay ay 10 raised to the power of 10,123 in 1. Sa salita o language ng mathematics, ang 1 times 10 raised to the power of 123 ay nangangahulugan ng number 1 followed by 123 zeros. Kung ang 1 ay may 6 0, may 6 na 0, ang tawag dito ay million. Kung ang 1 ay may 9 0, kasunod nito, ang tawag dito ay billion. Kung ang number 1 ay may 12 0, kasunod nito, ang tawag dito ay trillion. So, sabi niya na ang probability ng isang universe able to sustain life is 1 times 10 raised to the power of 10,123. Sa mathematics, ang 1 times 10 raised to the power of 50, ang tawag dito ay zero probability o kaya impossible. Kung ang 1 times 10 raised to the power of 50 ay impossible, gaano na lang kaya ang 1 times 10 raised to the power of 10,123? Kaya, ang paniniwala ng mga materialist philosophers sa isang coincidental o kaya accidental universe ay improbable at impossible. Kaya nga, sinabi ni Roger Penrose patungkol dito, this now tells how precise the Creator's aim must have been, namely, to an accuracy of 1 part in 10 raised to the power of 10,123. This is an extraordinary figure. One could not possibly even write the number down in full in the ordinary denary notation. It would be 1 followed by 10 raised to the power of 123 successive zeros. Even if we were to write a 0 on each separate proton and on each separate neutron in the entire universe, and we could throw in all the other particles for good measure, we should fall far short of writing down the figure needed. Kaya, even the mathematics of probability, math itself, ay nagpatunay na ang isang accidental universe ay improbable, impossible. So, ang mathematics mismo ang nagpatunay. Kaya nga, sinabi ni Allah SWT sa atin, sinabi ni Allah sa banal na Quran, sa Surah Al-Jathiyah, Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabatin ayatu liqaumin yuqinun. So, sinabi ni Allah, katotohanan na sa langit at sa lupa, Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Ay may mga ayat, mga tanda para sa mga taong may paniniwala. Wa fi khalqikum, at sa inyong pagkakalikha ay meron palang mga tanda sa atin. Kaya, pag-aaralan natin ang mga tanda ni Allah. Unang-una, mga tanda niya na nasa kalangitan at sa kanyang mga nilikha. Si Allah ay humihikayat sa atin na pansinin at pag-aralan ang kalangitan at kalupaan. Dahil dito ay mayroong mga tanda para sa mga may paniniwala. Kaya, tignan natin ang universe. Pag-aralan natin ang universe at ang mundo kung papaanong ito ay nagpapatunay sa atin na mayroong tagapaglikha. Ang universe ay mayroong perfect system. Meron itong perfect order. Upang maintindihan natin ang perpektong sistema
at ayos ng universe, ay kailangan natin saglit na pag-usapan ang second law of thermodynamics. Ano ba itong second law, pangalawang law of thermodynamics? Ang law na ito ay nagsasabi na kung pababayaan, ang mga nakaayos na sistema na ito ay magiging magulo paglipas ng mga panahon. Ang mga maayos na sistema ay magiging magulo paglipas ng panahon. Sa physics, ang entropy ay ang amount of disorder sa isang system. Ang second law of thermodynamics na ito ay nakilala din sa pangalang law of entropy. Kung pababayaan mo, isang halimbawa ng entropy ay yung pababayaan mo yung sasakyan. Yung bago mong sasakyan, pababayaan mo sa isang lugar, huwag kang mag-expect na mananatili ito na bago o kaya maayos. Maaring ang ilang bagay o kaya ilang bahagi ng sasakyan na ito ay sira na o kaya ay kinakalawang na. Ito ang entropy. At ganun din yung bahay mo, kung pinabayaan mo yung bahay mo, bagong linis, huwag kang mag-expect na after 1 month o kaya after a year ay mananatili itong malinis. Maaring pagdating mo ng bahay mo, mapupuno ito ng alikabok o kaya kinain na ng anay yung mga bahagi nito. O kaya, pag ikaw ay naglaro ng trompo, paglipas ng ilang minuto, mula sa pag-ikot ng trompo na ito ay babagal yung kanyang pag-ikot at titigil ito. So, ito ay mga halimbawa, mga simpleng halimbawa ng entropy, kung saan mas kilala sa pangalan ang second law na ito ng thermodynamics. Si Albert Einstein, isa sa mga pinakatanyag na scientist, ay nagsabi na ang law of entropy, ito ay ang pangunahing batas sa lahat ng siyensya. At ang ibang mga scientist naman ay nagsabi na ang law of entropy, ito ay ang supreme metaphysical law of the entire universe. Ang batas na ito ay isa sa mga dahilan na ang claims ng mga materialist philosophers, na ang claims nila ay naging invalid. Dahil kung merong isang definite order sa universe, merong isang perpektong sistema, balance sa universe, ang batas na ito ay nagsasabi na in the course of time, ang entropy ay nagsasabi na in the course of time, ang sitwasyon na ito ay ipapawalang bisa o kaya guguluhin ng universe by itself. Merong dalawang conclusion na maiintindihan natin mula sa obserbasyon na ito. Una, kung pababayaan sa kanyang sarili, ang universe ay hindi maaring mag-exist for eternity dahil nga sa entropy. Ang batas ng entropy ay nagsasabi na kung walang external intervention, ang entropy ay ma-maximize sa buong universe, causing to assume a completely homogeneous state. Second is, ang claim na ang universe at ang ayos na ating makikita dito ay hindi resulta ng external intervention ay invalid. Bakit invalid? Dahil after ng Big Bang explosion, sinasabi ng mga scientists, ito yung pinakamatibay na explanation sa existence ng universe. After ng malaking pagsabog na ito, ang universe ay nasa isang kalagayan na napakagulo. Ngunit mula sa kaguluhan ng pagsabog na ito ay nagkaroon ng organized system. Ito ay nag-violate sa law of entropy dahil hindi pwede na pag ikaw ay nagpasabog ng bomba na mag-expect ka na mapupurma ito o kaya mapupurma itong isang bagong sasakyan, Fortuner, pagkalipas ng ilang panahon. Hindi pwede na ang isang event kung saan ay maraming bomba ang pumutok after millions of years, kahit billions of years pa, ay magiging eroplano ito. So it is impossible. Mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ating talakayan patungkol sa tema na ito pagkalipas ng ilang paalaala. Mensahe TV.
Mga kapatid, muli tayo nagbabalik sa ating programa, sa ating talakayan. At nabanggit natin kanina na ang paniniwala na ang universe ay nag-exist. Ang ayos na ating makikita dito, ang order at system at ang balance na ating nakikita dito ay hindi resulta ng external intervention ay invalid. Ito ay invalid. Bakit? Dahil kung ikaw ay nakatagpo ng isang kuweba na may mga bato sa loob nito. Sa loob ng kuweba ay may mga bato, may mga tubig, merong alikabok, at merong putik. Kung ito ay pinabayaan mo, at pagkalipas ng billions of years, pagkalipas ng napakahabang taon, ay binalikan mo ito, at natagpuan mo ang mas maraming putik, at mas maraming alikabok sa loob ng kuweba, so ito ay normal lang. Diba? At ang mga bato ay mas lumiit, ito ay normal. Dahil ito ang ini-expect natin mula sa law of entropy. Na pagbalik mo ay mas gumulo o kaya mas dumami ang putik, mas dumami ang alikabok. Pero kung pagkatapos ng millions of years o kaya billions of years, pagbalik mo sa kuweba na yon, ay nakita mo na ang mga bato nito ay naging mga ribulto, naging anyo ng isang hayop o kaya ng isang tao. At mula sa mga tubig nito ay nagkaroon ng mga tulay. At mula sa mga putik na ito ay nagkaroon ng mga imahe. Na makikita natin na nagkaroon ng order dito. Hindi mo masasabi na ito ay resulta ng coincidence o kaya aksidente lamang. Ang direct conclusion na maiisip ng tao, ng isang matalinong tao, na ito ay resulta ng isang external intervention, na merong isang kamay, o kaya merong isang utak na nagtrabaho dito. Merong isang utak na gumawa ng tulay. Merong isang utak na nagporma ng mga ribulto. Kaya, ang ayos ng universe, ang order na makikita natin na nasa universe, ay isa sa mga pinakamalaking proof, patunay, na ang isang tagapaglikha ay nag-exist. Ito ay patunay, tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nandyan at siya ay lumikha ng langit at lupa. Tunay na sa buong universe ay merong organized system. Merong napaka-perpektong balance, napaka-perpektong equilibrium. Mula sa distansya ng mga planeta, distansya ng mga bituin, ito ay napakahalaga. Dapat na ang amount of centrifugal force sa isang planeta ay dapat exact lang to counter the amount of gravitational force, gravitational pull sa primary nito. Sa language ng astronomy, ang primary ito yung isang body kung saan ang isang body ay nagre-revolve, umiikot dito. For example, ang primary ng Earth ay ang Sun. At ang Earth naman, ito ang primary ng Moon. Okay? So, yon ang language ng astronomy. Dapat balance ang centrifugal force mula sa gravitational force or gravitational attraction ng mga bagay na ito. Or else, kung mas malakas ang gravitational pull or attraction ng araw, ay babagsak tayo sa araw, magkukulide tayo. At kung mahina naman ang centrifugal force ng isang planeta, maaring ito ay lumayo sa kanyang orbit sa universe. Kaya, mula sa gravitational attraction force, mula sa centrifugal force, centripetal force, lahat ng energy, dapat ito ay balance in order para ang universe ay mag-survive. In order na ang universe ay mag-survive. Hindi ito cover ng law of entropy. Bakit? Simula nung nilikha ni Allah SWT sa panahon ni Adam alayhisalam, ay nandun na yung buwan, umiikot-ikot siya sa mundo. Kung ito ay cover pa ng law of entropy, wala pang intervention mula sa isang tagapaglikha, edi sana humina na at bumagal ang pag-ikot ng mundo sa araw at ng buwan sa mundo. Bakit? Simula sa panahon ni Adam hanggang sa panahon ng mga propeta, panahon ni Moses, panahon ni Jesucristo,
panahon ni Propeta Muhammad, at sa panahon natin ngayon, ay bakit ang oras ay nagpatuloy pa rin? Hindi nangyari na ang alas 7 ng hapon ay naging alas 10 ng umaga. Ganun pa rin. 24 hours pa rin ang period ng rotation ng mundo, ng araw sa mundo. So, kung dahil sa entropy bumagal ang pag-ikot ng buwan, edi sana ay nasira na ang balance sa buong universe. Ang pinag-uusapan natin, yung buwan pa lang, yung system dito sa solar system. Pero marami pa mga sistema dahil ang solar system, isa lamang itong bahagi ng Milky Way. Samantalang ang Milky Way ay isa lamang sa napakaraming galaxy sa buong universe. Ang distansya ng mga between ay napakahalaga. Maging ang distansya o kaya ang positioning ng mga planeta mula sa araw, ito ay napakahalaga. Kung nangyari na ang Jupiter ay wala sa kanyang posisyon, edi sana ay nag-collapse na. Bakit? Essential ang posisyon ng Jupiter, ng Earth at ng Sun para ang Earth ay manatili sa kanyang orbit. Kung wala pa ang Jupiter, anong nangyari? Edi sana bumagsak na tayo sa araw. At dahil sa Jupiter, meron itong sarili niyang gravitational attraction, ay nanatili ang mundo sa kanyang posisyon. Kung hindi pa galing sa Jupiter, edi sana natagtad na ang mundo ng napakaraming mga meteors, mga asteroids na bumagsak dito. Hindi lang yon, yung distansya ng araw at ng mundo ay napakahalaga din. Nandito tayo sa tinatawag na Goldilocks Zone. Ang Goldilocks Zone, ito ang napaka-specific, exact portion na kaya niyang isustain ang buhay ng tao at ang buhay ng lahat ng mga nilalang. Kaya nga, sinasabi ng mga scientist, sa ngayon, wala pang ibang lugar na kagaya ng mundo na nasa Goldilocks Zone. Safe for life. Wala pa. Maliban sa mundo na ito. Bakit? Kasi nandito tayo sa solar system. Meron itong perfectong system, balance, at equilibrium. May sistema ito. Mula sa amount ng oxygen sa ating environment, sa ating atmosphere, 21% oxygen. Meron tayong 78% nitrogen. At meron lamang 1% carbon dioxide and other gases. Itong 21% oxygen na ito para ma-maintain ay kailangan na maging eksakto ang distansya ng mundo sa araw. Kailangan din na maging eksakto ang kapal ng atmosphere, ng mga proteksyon sa mundo. At kailangan din na mas marami ang eksakto ang amount ng nagkukonsume ng oxygen at yung nagre-release ng oxygen. Katotohanan, tayong mga tao ay nagkukonsume ng oxygen. At paglabas ng ating katawan, nagiging carbon dioxide ito. Samantalang ang mga halaman naman ay baligtad sa ating mga tao at mga hayop. Dahil sila ay kumukuha, nagkukonsume ng carbon dioxide at paglabas sa kanilang katawan ay nagiging oxygen ito. So ito yung balance na minintain ng tagapaglikha. Of course, hindi ito product ng accident dahil ang aksidente, hindi ito pwedeng mag-create ng isang ordered system na napaka-ordered. Tinawag ito ng mga scientists na fine-tuning. Fine-tune. Pag ikaw ay nakikinig ng radyo, kailangan mo itong i-fine-tune para mas malinaw or else merong hissing o kaya choppy ang linya pag hindi mo ito na fine-tune. Ganon din ang universe, ang lahat ng mga nilikha, ang mundo na ito, lahat ng mga tao, pati ang amount ng oxygen at ang mga elemento na nasa ating paligid, ito ay naka-fine-tune dahil ito ay patunay na merong tagapaglikha. Ang tagapaglikha ay napakatalino, ang tagapaglikha ay maalam sa lahat at siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, sana ay meron tayong natutunan sa paksang ito. Sa susunod ay ating patutunayan ng lubusan ang existence ni Allah SWT at ang kanyang mga tanda sa kanyang mga nilikha. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.